UEP Bulls ipinamalas ang husay at lakas sa nagdaang EVR Squad Games 2024. VP Sara Duterte kinakaharap ang sunod-sunod na impeachment complaints sa Kamara. PE Nights 2024 matagumpay na idinaos. UEP alumni pasado sa iba't ibang licensure examinations. At karibungan sa Pasko, hatid ay liwanag at sigla sa katarman. Magandang gabi, UEP. Ako si Kairos Bobon. At ako naman si John Ruffer Doroga mula sa The Pillar. Maghahatid ng mga kritikal na balita mula sa loob at labas ng ating universidad. Silipin at alamin ang mga kaganapan, tagumpay at mahalagang balita sa buwang ito. Ito ang The Pillar Post. Matagumpay na nag-uwi ng karangalan ang mga atleta ng University of Eastern Philippines sa Eastern Visayas Regional Squad Games 2024 sa Calbayog City. Ipinamalas ang kanilang husay at dedikasyon sa iba't ibang larangan ng palakasan. Para sa mga detalye, narito si Carlo Malabon. Mula sa preparasyon hanggang sa aktual na kompetisyon, lumahok ang UEP Bulls sa ginanap na EVR Squad Games 2024 noong December 8 hanggang December 13 sa Northwest Samar State University, Calbayog City. Sa kabila ng matinding kompetisyon, matagumpay na ipinamalas ng UEP Bulls ang kanilang husay sa iba't ibang larangan ng palakasan tulad ng basketball, volleyball, athletics at marami pang iba. Nakamit ng UEP ang 35 gold, 46 silver at 64 bronze medals na nagpatunay sa kanilang lakas at determinasyon sa kabila ng mahigpit na kompetisyon mula sa iba pang state universities and colleges. Isa sa maring tampok ng tagumpay ay ang husay ng mga atleta sa track and field. Kabilang dito si May Vibar na muling naitala ang kanyang record sa 3K meter run women na may oras na 12 minutes and 26.54 seconds at nag-uwi ng gintong medalya. Kasama rin ang UEP Volleyball men's team na matagumpay na nadepensahan ang kanilang titulo bilang kampyon sa men's volleyball. Sa kanilang laban sa Bipso Tigers, nagtagumpay ang Bulls sa 4 na sets, 25-27, 25-22, 28-26 and 25-22 upang makuha ang kanilang ika-12 gintong medalya mula pa noong 1994. Bagamat may mga laban na hindi nila naipanalo, ang bawat pagkatalo ay nagsilbing inspirasyon para magpatuloy at magpursige. Para sa UEP, ito ay hindi lamang isang kompetisyon, kundi isang selebrasyon ng disiplina, pagkakaisa at pangarap. Ang EVR Squad Games ay patunay na ang husay ng mga atleta ng UEP ay patuloy na nagbabaga. Sa bawat laban, bitbit nila ang bandera ng kanilang universidad at ang pangarap ng bawat miyembro ng pamayanang UEP. Ito si Carlo Malabon, nagbabalita para sa The Pillar Post. Ikatlong impeachment complaint ang isinampa laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte noong Disyembre 19, 2024 sa tanggapan ni House Secretary Reginald Velasco ng grupo ni Atty. Amando Ligutan, mga kasamahan nito mula sa mga religious groups at koalisyon ng mga pare. Ang mga reklamo laban kay Duterte ay nag-aakusa ng mga paglabag sa konstitusyon, pag-abuso sa tiwala ng publiko, bribery, maling paggamit ng pondo, suhol at katiwalian kaugnay sa umano'y maling paggasta ng 500 milyong piso na confidential fund sa kanyang tanggapan at mahigit 100 milyong piso sa DepEd noong panahon ng kanyang panunungkulan. Isa sa mga nag-endorso ng impeachment, si Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. na nagsabing ang kanyang desisyon ay batay sa malalim na pananagutan upang tiyakin ang pananagutan sa pamahalaan. Ayon sa kanya, ang mga pahayag ni Duterte at ang kawalan ng pagpapahalaga sa transparency at due process ang naging dahilan ng impeachment at walang sino man ang maaaring humigit sa batas. Bago pa man ang nangyaring impeachment, nanawagan si Bayan Chairman Teddy Casino sa Kongreso na bigyang prioridad ang impeachment bago ang 2025 midterm elections. Ang Makabayan Bloc naman ay nangolekta ng lagda mula sa House members bago magsampa ng impeachment complaint sa Kamara. At isang hiwalay na impeachment case din ang inihain ng akbayan para kay Duterte. Ito na ang ikatlong reklamo ng impeachment laban kay Duterte ngayong buwan. Noong ikalawa ng Disyembre, isang alyansa ng mga grupong sibil ang nagsampa ng unang reklamo na sinundan ng pangalawang reklamo noong ika-4 ng Disyembre na inihain ng mga aktivista at lider ng iba't ibang sektor.
Ang kanilang pangunahing isinampang paratang ay ang betrayal of public trust bilang kabuuang dahilan para sa mga aligasyong pang-aabuso, maling paggamit at pag-aaksaya ng pondo. Matagumpay na idinaos ang PE Night 2024 kung saan nagpakitang gilas ang mga mag-aaral ng second year sa iba't ibang sayaw. Narito si Aldrin Haduka para sa buong undan. Sa nakaraang ika-6 at ika-7 ng Disyembre, matagumpay na idinaos ang PE Night 2024 na may temang Vibrance in Motion, a Dynamic Synergy of Rhythm and Individuality bilang pagpapaalala sa napakahalagang tungkulin ng pisikal na aktibidad sa pagkakaroon ng magandang pangangatawan. Ito ay aktibong nilahukan ng mga mag-aaral mula sa second year bilang isa sa kanilang mga major requirements sa asignaturang Path Fit 3 Dance. Samot-saring mga kategorya ng sayaw ang kanilang itinanghal. Iilan dito ay folk dance, hip-hop, cha-cha at samba. Nilinaw ng mga organizers na ito ay hindi kompetisyon. Gayunpaman, kinilala ang galing ng BSCE2C dahil ang kanilang ipinakitang folk dance ay nakatanggap ng 99.23%, ang pinakamataas na rating na naibigay sa mga nasabing kategorya. Sa kabilang dako, may mga kasong naitala na iilan sa mga student performers ay nakaranas ng panghihina at dehydration. Pero, ang mga nasabing kaso ay agad namang nirespondihan ng mga medical teams. Ako si Aldrin Haduka, nagbabalita para sa The Pillar Post. Susunod, UEP alumni pasado sa iba't ibang licensure examinations. At karibungan sa Pasko, hatid ay liwanag at sigla sa katarman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng The Pillar Post. UEPians, malapit na naman ang halalan. Ang tanong, handa ka na ba? Bago bumoto, alamin muna natin ang mga steps para siguradong game ready sa papalapit na election season. Step 1. Kilalanin ang mga kandidato. Alamin ang kanilang mga plataforma at track record. Para sa impormasyong verified at updated, bisitahin lang ang www.comelec.gov.ph o mga trusted sources gaya ng factcheck.ph. Huwag magpadala sa mga fake news. Gamitin ang power ng critical thinking. Tandaan, the informed voter is the best voter. Step 2. Siguraduhing registered voter ka na. I-check ang voter registration status sa Comelec Present Finder. At kung first-time voter ka, dapat tapos ka nang mag-register noong January 31, 2024. Step 3. Bumoto ng maayos. Magdala ng valid ID. Alamin ang tamang precinct at sundin ang mga safety protocol sa botohan. Alalahanin, walang labis, walang kulang. Isang balota lang ang kailangan. At step 4, gamitin ang iyong karapatan. Ang bawat boto ay hakbang tungo sa pagbabago. Tandaan, isa kang bayani ng demokrasya. Ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay, kaya sama-sama tayong bumoto ng tama. Bisitahin ang www.comelec.gov.ph para sa karagdagang impormasyon. At laging tandaan, bumoto ng matalino, bumoto ng matalino. Isang paalala mula sa The Pillar Post. At tayo'y nagbabalik. Nagpakitang gilas ang mga alumni ng UEP sa mga nagdaang licensure examinations. Tampok dito ang mga bagong top-notchers, abogado, engineers at guro. Para ihatid ang balita, narito si Gary Espinola. Pangarap, pamilya at pananampalataya. Ito ang mga naging sandigan at lakas ng ating mga pinagmamalaking UP alumni na matagumpay na nakapasa sa iba't ibang licensure examinations itong mga nakaraang linggo. Balikan natin ang mga matatagumpay na pangalan na nabigay karangalan sa kanilang mga mahal sa buhay at sa ating universidad. Naging matagumpay ang pagsabak ng ilan sa ating mga pinagmamalaking UEP alumni sa iba't ibang licensure examination. Sa katatapos lamang na Radiologic Technologies Licensure Examination, 60 ang nakapasa mula sa UEP College of Nursing and Allied Health Sciences. Kabilang rito ang tatlong top-notchers na sina Stephanie Joyce Hipay na nasa top 2 at may 92.60% rating, Nicole Kate C. top 8 na may 91.40% rating at Yaheza Micaela Nurza na nasa top 10 na mayroong 91% rating. 11 naman ng mga bagong Certified Public Accountants mula sa UEP College of Business Administration ang nakapasa sa Certified Public Accountant Licensure Examination na isinagawa noong December 6 hanggang 8.
7 na mga bagong engineers ang nakapasa mula sa UEP College of Engineering sa katatapos lamang na Agricultural and Biosystems Engineering Licensure Examination na ginanap noong December 9 to 10. Mahigit 400 ang matagumpay na nakapasa mula sa UEP College of Education sa September 2024 Licensure Examination for Professional Teachers. Sa September 2024 Philippine Bar Examinations naman, na ginanap noong September 8, 11 at 15, 7 ang matagumpay na nakapasa mula sa UEP College of Law. Tunay na may pagmamalaki ang angking galing at talino ng bawat iipyan. Naway maging matagumpay sila sa kanilang mga piniling profesyon at makapaglingkod sa bayan. Ako, si Gary Espinola, nagbabalita mula sa The Pillar Post. Tuwing Pasko, ibang klase ang sigla at saya dito sa Catarman, Northern Samar. Isa sa mga inaabangang bahagi ng selebrasyon ay ang karibungan sa Pasko. Tampok dito ang higanteng Christmas tree na nagliliwanag sa gabi at ang sikat na light tunnel na tila sumasalubong sa bawat isa ng mainit na pagbati ngayong Kapaskuhan. Ang mga international themed booths naman ay nagbibigay ng kakaibang twist sa selebrasyon na nagpapakilala ng iba't ibang kultura sa gitna ng makulay na Kapaskuhan sa Catarman. Sa likod ng bawat detalye ay ang sama-samang pagtutulungan ng komunidad mula sa mga voluntaryo hanggang sa mga organisasyon upang gawing makulay at makabuluhan ang okasyong ito. Ang karibungan sa Pasko ay nagsisilbing simbolo ng sama-samang pagtutulungan ng komunidad sa pamamagitan ng mga nagliliwanag na Christmas tree, tanyag na light tunnel at mga international theme booths na nagtatampok ng iba't ibang kultura na nagdadala ng saya, kulay at kahulugan sa selebrasyong ito. At iyan ang mga tampok na balitang dapat ninyong malaman. Muli, ako si John Rufer Doroga, kasama ninyo sa paghahatid ng mga balitang mahalaga para sa bawat UEPN. At ako naman si Kairos Babon, ang inyong katuwang sa pagbabantay at paghahatid ng mga kwentong kritikal sa loob at labas ng universidad. Abangan ang The Pillar Post tuwing huling araw ng buwan, alas 8 ng gabi. Huwag kalimutang i-follow ang The Pillar sa social media para sa mga kritikal na balitang dapat ninyong malaman. I-message lang kami para sa inyong mga komento, mungkahi at kwento. Maraming salamat sa inyong pagtutok at maligayang bagong taon sa ating lahat. Ito ang The Pillar Post.